Okay, good morning mga kagimat. Sasabihin ko sa inyo ngayon kung paano ang tamang pagpili ng mga gamit, paano kumuha, paano buhayin, at saka paano pagsamasamahin. Ngayon, ang mga tangan ko ngayon dito is pinag-isa ko na lang. Ito, isang kwintas na lang yan. So, 5 mga yan. So, kaya tinatakpan ko sila para hindi nila mabasag. Yung bang pinapakita ko naman na nilalabas ko, yan, hindi yung basta-basta mababasag yan kasi bumabalik lang sa may gawa ang mga pambasag nila. Tapos, ayan pa yung mga iba. Yung karamihan is nandito na sa bag ko. At ito yung bago ko ngayon. Ang bago ngayon is in-order ko yan kasi nakita ko siya may buhay talaga siya. So, pagka may buhay ang isang gamit, meron siyang vibration or enerhiya nag-e-emit. Yun ang enerhiyang yun ang magliligtas sa'yo o magbibigay sa'yo ng swerte. So ngayon, ang mga medalyon, malalamang bumbuhay, kung kukuha kayo ng gamit, dapat yung iniingatan ng mga metangan. Pero medyo mahirap yun kasi ang tunay na gamit hindi bibigay ng basta-basta na may-ari. Maliban na nga lang kung matanda na yan, may papamana na. Tapos, kung kukuha naman kayo ng bago, kagaya ng mga ganito, mga bagong tangan ko, is sisiguraduhin yung pupunta kayo ng simbahan kung saan yung poon na kung saan nagre-represent, gaya ng Milagrosa, punta kayo doon, ipagdasal nyo, magbigay kayo ng bulaklak, tapos kandila, ganun. Mag-align nyo ng oras, Martes, Biyernes, ganun, para mabuhay sila. Mararamdaman mo ng buhay yan eh. May epekto yan sa buhay mo. Yung magkakaroon ng biyaya ba. Kung depensa naman ang hanap mo, kagaya ng mga yan, siguraduhin mong balutan mo sila para hindi nila mabasag. Mas maganda nang meron kang tangan na hindi nila alam na kaysa sa pinapakita mo ba na huli basag na pala siya, pangit yun. Doon ka mapapahamak nun. Tapos mapapagbalansin mo naman ang mga gamit pagka hawak mo ng mga yan eh. Ngayon, itong bagong tangan ngayon is pinadasal ko yan, pinabless ko sa pare at hiningi sa may kapal na bigyan ka ng gabay talaga. Makikita mo naman buhay ang mga yan eh kasi merong kilabot yan pagkahawak mo sila at saka iba ang pakiramdam mo. Nararamdagan yung kapangyarihan mo or yung physical na hindi physical, spiritual. Pag nadagdagan yung spiritual na kapangyarihan mo, magre-reflect yan sa physical mo eh. Hindi ka nagkakasakit or hindi ka basta-basta na-influensya ng mga bulong-bulong ng mga masamang nilalang. Mga bati, ganun, usog, hindi ka tatablan ng mga yan. Takot, hindi ka tatablan ng mga yan kasi malakas ang pananggalang mo eh. Basta mawala ang takot mo pagka may mga tangang buhay na gamit kasi nga may gabay ka na. So, yun lang ang advice ko. Yung mga tunay na gamit, hindi bibigay basta-basta na may-ari. Kasi nagagamit niya eh. Pangalawa, kung magpapabuhay kayo, siguraduhin sa mga simbahan o yung mga sanay magbuhay talaga ng mga gamit kasi may dasal yan eh. Para papasok doon ang espiritu. At yun ang magiging tahanan ng mga nilalang na maggagabay sa'yo. Gaya nitong hawak kong isang to. Nakuha ko to sa isang antingero sa Laguna. Ngayon, nagsisisya ba't binigay niya sa akin. Pero at least inaalagaan ko naman siya. May kasama yan eh. Kung may try kayo, makikita nyo yan. Tapos sa mga mutsako is automatic na yan. May mga talagang enerhiya yan. So, yun lang po. Pagka magme-medalyon kayo, itago nyo. Huwag nyo ipapakita. Pinapakita ko lang to kasi sa vlog. Para at least meron kayong kaalaman. Pwedeng pagsamasamahin, pero pag pinagsama nyo, siguraduhin yung lahat sila banal. Walang panig ng kaliwa. Kasi pag may panig ng kaliwa, magko-conflict ang mga yun eh. So, yun. At ugaling nyo rin mag-ano ng mga yung mga matitibay ba. Para hindi sila mapigtas pagka nagkaroon nga ng biglaan, pagtutunggali. Kasi paminsan hindi mo maiwasan na may mga kapahamangan sa daan na kailangan mo ng aksyonin eh. Pero kung may kaalaman ka sa di nakarunungan, bago pa dumating yung kapahamakan, iwas ka na. At kung meron din makakatunggali, matatalo sila sa'yo kasi may tigalpo ka eh. Yung tigalpo na yun, malakas yun. Pagkainan mo sa kamay, maaaring ikamatay ng kalaban mo yun. Literally, mamamatay ang kalaban mo pagka tinigalpo mo siya sa kamay. Delikado yun. So, kaya nga lihim na karunungan eh. At yun lang po masasabi ko. Ang pagkanting hindi masama kung ginagamit mo yan sa kapwa mo na may merwisyo ka. Pero sa protection sa buhay mo, pamilya mo, hindi siya masama. Yun lang po. Hindi na ngahulog ang bago ang gamit, mahina na siya. No, nasa gabay yan. Lalakas yan dahil sa gabay at sa pananalig mo.
So, yun po mga kanting, at least may natutunan kayo at mayroon akong nai-share sa inyo. Salamat.